Morning! Amen. So, lahat tayo ay masaya sa araw na to. So, purihin po ang Panginoon. Gaya po ng ating binasa, talagang tayo po ay nagagalak. Pero mas nakakagalak kung tayo po ay nakakapakinig. Kasi mas maganda yung nakikinig kasi mas nakakapag-concentrate ka. So, amen po. So, doon po sa mga bago lang po nakapakinig ng ating tatalakay ngayong umaga. Ito po ay continuation doon sa nakaraang pag-aaral natin sa Nehemiah chapter 8. So, ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga, Pagbabago at saka Panibagong Sigla. So, karugtong ito ng Nehemiah chapter 8 verse 1 to 6 yung una nating tinalakay. So, sa nakaraang pag-aaral natin sa verse 1 to 6 ng chapter 8, matatandaan natin na parang recap lang muna tayo para masundan natin yung ating pag-aaralan. So, kailangan ng lahat ng mga Israelita ay makapanumbalik sa Jerusalem kasi matapos ma-rebuild yung wall ng Jerusalem. So, ang next na project ni Nehemiah na yung lahat ng mga Israelita na nagkalat sa buong lupain kasi lahat sila ay binihag. So, yung mga nakaligtas doon sa digmaan, either na tumakas doon sa bayang malapit doon sa Israel o sila ay nabihag papuntang Babylonia. So yung mga bihag na Israelita galing Babylonia, pinabalik na sila ng hari. So sabi ng hari, kung gusto niyo bumalik doon sa bayan nyo, pwede na kayo. Kaya yung ibang mga Israelitang na ano ng mga kaaway, bumalik sila doon sa Jerusalem. So, nung naipatayo na ni Nehemiah yung Wall of Jerusalem na mahaba nating tinalakay ng mga nakaraan, so yung susunod naman niyang project, yung mga kababayan nila na nandun naman sa mga nakakalat doon sa iba't ibang lupain, ang susunod na mission nila, sila ay magkaisa na mapanumbalik doon sa Jerusalem upang maging isa silang bansang sumasamba sa tunay na Diyos. So, yun yung next na mission ni Nehemiah. So, ang goal nila, mamuhay sila ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung inyo po makikita, ang plano kasi, sabi nga nung mga tinalaki ni Kuya Angel, ang goal kasi, yung lineage ng Panginoon, hindi kasi ma-dilute. Kasi kailangan yung lineage ni Jesus Christ, ay magmula pa rin doon sa lahi ni David. Kasi nga kapag nakapag-asawa sila ng iba't ibang lahi, hindi na sila pure na Israelita. So, ang goal nun, sila ay magiging isang bansa na sumasamba sa tunay na Diyos. So, mahabang aralin, pero yun yung pinaka-purpose. So, doon sa verse 1 to 6 na ating pinag-aralan, makikita natin na kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, doon sa nakaraang pag-aaral natin. Dahil sa pakikinig nila ng Word of God, nagkaroon ng panibagong sigla yung kanilang mga spiritual na buhay. Kasi makikita natin, sa napakahabang panahon na sila ay hindi nakapanambahan doon sa templo ng Panginoon. Kasi nga, di ba, nabihag sila. So, nung mapakinggan nila yung salita ng Panginoon na binasa ni Ezra, doon nagpasimulang magkaroon sila ng panibagong sigla sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Na iintindihan po ba? So, doon natin sa nakaraang pag-aaral natin, doon natin nakita yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi ito yung makapagbibigay sa atin ng kasiglaang espiritual. Kasi hindi tayo sisigla sa ating buhay unless na tayo ay makapakinig ng kanyang salita. Kasi yun lang talaga ang pinakasusi para tayo ay sumigla, para tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. So, dito sa nakalipas nating pag-aaral, makikita natin na doon sa kanilang pakikinig, sabik na sabik silang makapakinig ng salita ng Panginoon. Kumbaga ba, kung ihahalin tulad natin sa pagkain, talagang gutom na gutom sila sa pakikinig ng Word of God. Kasi kasi sila mismo yung nagpasimuno na sila pa mismo nag-imbita kay Ezra, dali mo yung aklat ng kasulatan dito at basahin natin, parang ganun pag-aralan natin. Kasi nga, kung tayo ang tatanungin, di ba, napaka natin na hindi tayo mismo ang lalapit sa Panginoon. Unless na kumilos ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin gugustuhin hanapin ng Diyos. Kasi naturalesa sa atin na mas gugustuhin natin yung sarili nating convenience, sarili nating mga gusto. Pero para tayo ay humanap, para tayo ay
mauhaw at tayo ay masabik sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ang Diyos yung kumikilo sa ating buhay. Kasi kung tutuusin, hindi natin nahanapin ang liwanag. Kasi bakit pupunta ang isang tao sa liwanag? Kasi gusto niyang makita ang katotohanan, makita niya ang daan. Kasi naturalesa sa isang tao na mas pipiliin niya yung kadiliman kasi para maitago yung mga mali niyang ginagawa. Yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Doon sa nakaraang pag-aaral natin, makikita natin na dahil sa salita ng Diyos, ito'y nakapagpabago, ito'y nakapagbigay sa kanila ng panibagong sigla sa kanilang spiritual na pamumuhay. So, bukod sa excited sila na makapakinig ng salita ng Diyos, nagpapatunay na yun ang aga-aga nilang pumunta doon sa lugar na pinagkatipunan nila. Di ba kung yahanin tulad natin sa panahon natin ngayon, ang aga-agang pumupunta sa simbahan, di po ba? Kaya nga nakaka-challenge yung mga, nung dati tayo wala pa sabi natin, Kristiyanong paniniwala. Ako nabibless ako doon sa mga pag-umaga kasi maaga kasi ako nagigising para bumili halimbawa ng pagkain o kaya pandesal. Mimaya makakasalubong ko na yung mga kapitbahay namin mga Katolik. Pero ang gusto ko lang i-point dito, ako kagigising pa lang, sila pabalik na galing sa simbahan. At nakakatuwang isipin na napaka-devoted nila sa kanilang paniniwala, wala pa sila, kung panghahawakan natin yung katotohanan na pinaniniwalaan natin, ang salita ng Panginoon, hawak natin, pero gaano natin pinapakita yung ating excitement, gaano natin pinapakita yung kasabikan natin sa Kanya, sa ating pagpunta sa simbahan, di po ba? Especially pagka ngayon magdi-December na, di ba? Yung simbang gabi. Madaling araw pa lang gising na sila para magsimba. Yung mga Kristiyano tulog pa. Di ba? Tapos sasabihin natin nasa atin yung kasabikan, andun yung kasiyahan natin na sa pakikinig ng Word of God. So ang gusto ko lang ditong ipunto, paano pa natin pinapakita yung kasabikan natin, ang kauhawan natin sa kanyang salita, kung hanggang ngayon, parang pinipilit pa rin natin yung ating sarili na tayo ay magsimba. Di ba? Minsan, kinakailangan pa nating pilitin, kinakailangan pa nating suyuin para lamang tayo ay makapakinig ng kanyang salita. Kaya nga napakalaking challenge para sa atin, o minsan struggle pa nga, na yung pagsisimba at yung pakikinig natin ay talagang masasabi natin, ano na yung minsan natatraffic pa. Di po ba? So, sana nasusundan. Iyon kasi yung pinag-aralan natin ng verse 1 to 6. Kung recap lang to para mas maisunod natin. So, bukod doon, nakita natin na bukod sa sabik na sabik sila makapakinig, bukod sa sila ay excited, doon natin makikita yung kanilang taimtim, doon natin makikita na masikap sila, masugid, at saka masigla silang nakikinig. Kumbaga ba, interesado sila doon sa kanilang pinakikinggan. Naintindihan po ba doon sa verse 1 to 6? So, bakit? Kasi nga, tanging ang salita ng Diyos ang makapagpapabago at makapagbibigay sa atin ng panibagong sigla. Kaya, kung titingnan natin, minsan bakit hindi ba tayo ganun kasabik? Bakit minsan parang kapag nakakapakinig tayo ng nangangaral, parang minsan parang walang epekto sa atin? Kasi nga, hindi natin lubos na naiintindihan pa yung kahalagahan ng pakikinig ng Word of God. Kasi nga, kapag naiintindihan mo yun, kagaya ng mga Israelita nakikinig that time, andun yung kasigasiga nila, andun yung kanilang interest na sila ay makapakinig ng malinaw at maipaunawa sa kanila yung kanilang pinapakinggang salita ng Panginoon. So, sabi ko rito, kaya nga minsan, huwag tayong magtataka kung bakit wala ka pang kagana-gana sa pagdating sa pakikinig ng kanyang salita. Tapos minsan, wala na nga tayong gana. Ang expectation pa natin, minsan, kapag may dumating na mga challenges sa ating buhay, kaya natin. Kasi nga, minsan, yun yung nagiging problema. Gusto natin maging malakas, gusto natin magkaroon ng kalakasang espiritual, pero minsan, kulang naman tayo doon sa nagiging dahilan para tayo ay magkaroon ng kalakasang espiritual. At yun yung pakikinig ng Word of God. So, nasusundan. So, kung wala kang kasabi ka makinig ng salita, talagang minsan, huwag kang umasa na magiging, sabi ko nga rito, magkakaroon ka ng lakas na mapagtagumpayan mo yung mga challenges sa buhay. Kasi walang gumaganon na
nagiging spiritual ka, pero hindi mo binibigyan ng kahalagahan yung pakikinig ng kanyang salita. So, yun lang yung gusto kong sabihin. So, sabi ko rito, talagang nilalapit natin dapat ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Kasi yun lang ang tanging paraan para tayo magkaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon. Yung ating buhay ay talagang ibabad natin sa kanyang salita. So matapos mabuksan ni Ezra ang utusan, nung binasa na ni Ezra yung kautusan na ni Moses, yung that time kasi Genesis, Exodus, Levitico, yung kasi yung kautusan ni Moses that time. So habang binabasa ni Ezra yung kasulatan, nung marinig ng mga tao, pinuri nila ang Panginoon. Ibig sabihin, yung buong bayan, lahat sila ay sumagot ng amen, pagkatapos ay nagtaas ng kanilang mga kamay, niyuko ang ulo at sumamba at nagpuri sa Panginoon bilang tanda ng kanilang paggalang at pagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang yung kanilang reverence doon sa pakikinig ng Word of God, na yung kanilang mga mukha ay talagang nakaharap sa lupa. Misa kasi tayo, ano ba yung attitude natin habang nagbabasa tayo o nakikinig tayo ng Word of God? Minsan, yun yung hindi naman outward appearance sa tinitingnan minsan ng Panginoon, bagamat minsan maaring nakikinig tayo, pero yung puso pala natin, malayo sa salita ng Panginoon, minsan, lumalaban pa. So, yun yung minsan na nagiging dahilan para yung banal na espiritu ay makakilo sa ating buhay. Pero yung pinag-aaralan natin, yung mga tao talagang receptive sila doon sa pakikinig ng Word of God. Talagang nakikinig sila sa salita ng Panginoon. So, dahil doon, nakita natin kung paano nila tinanggap ang salita ng ating Panginoon. Talagang naglaan sila ng oras para makinig at gumawa sila ng mga practical na mga bagay upang maipangaral at mapakinggang mabuti yung salita ng... Kasi gumawa pa sila ng ganito, ng stage. Gumawa pa sila, kung mababasa nyo sa verse 1 to 6, gumawa pa sila ng, tawag dito? Parang pulpito na doon magsasalita si Ezra. At dahil siya ay nakaangat doon sa ibang mga tao, nakapagsalita siya ng maliwanag at napakinggan ng mabuti. At yung mga tao naman, dahil sa kanilang pakikipag-kooperasyon, siguro hindi sila nagkwentuhan habang may nag-share si Ezra kasi pwede maging distraction iyon sa mga ngaral para hindi niya maipagpatuloy ng malinaw yung kanyang ipinapangaral at magiging distraction din yun. Halimbawa, sa katabi niya kung sila ay makulit. At ito yung minsan nagiging guilty rin ako kasi bisa ako pa yung maingay doon sa likod habang nangangaral yung ano. Kaya nga minsan, may napakinggan akong preaching kasi yung pagsisimba natin, ipinaglaban natin yan sa ating buhay na makapunta sa church, makapakinig. Kasi nga, bilang Kristiyano, alam natin napaka-essential nun para sa ating paglagong espiritual. Tapos minsan, hindi natin napapansin na yung palang kapatiran mo, yun din yung struggle, tapos pagdating mo doon, nadidistract lang sa type na makapakinig siya, nadidistract siya doon sa, halimbawa, ingay mo, paglabas-masok mo. Minsan kaya nga yun yung madalas na kinukomment ng preaching na minsan, kapag nakikinig ka ng Word of God, talaga nakaka-distract doon yung labas-pasok ka, tapos minsan mas maingay ka pa doon sa nagsasalita. So that's susundan. Kaya nga, nung nag-share si Ezra, lahat ng tao, ibinigay nila yung kanilang practical na mga pamamaraan para yung pangangaral ay maipahayag na walang istorbo, mapakinggang mabuti ng mga tao, at maipaliwanag sa kanila ng mas mabuti. At dahil doon, nakakilos ang banal na espiritu para magkaroon ng liwanag yung pinapangaral sa kanila. So, yan yung napag-aralan natin. Talagang nakapokus lamang sila ng time at nag-aaral at nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya, yun dapat yung mas, siguro kung yun yung natutunan natin nung nakaraang pag-aaral natin, bigyan natin higit na pagpapahalaga yung pakikinig. Kasi, yung pakikinig natin sa pangangaral, yun na makapagbibigay sa atin ng pananampalataya na kinakailangan natin para tayo ay umunlad sa ating spiritual na buhay. Nasusundan po ba? So sana naiintindihan. Yun di yung pag nakikinig tayo, inip na inip tayo, hindi yung pag nakikinig tayo, hindi tayo makapag-focus. So alam niyo po, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay magkakaroon ng malaking epekto kung ang isang silid o lugar ay komportable, mababa ang distraction, na ang nangangaral ay talagang nakakapagpangaral na walang ingay. Malinaw na naririnig ang salita ng Diyos, ito ay tumutulong upang ang mga salita ng Diyos ay magkaroon ng pinakamalaking epekto sa ating buhay. Kasi kung naintindihan natin yung salita ng Diyos na malinaw, mas maintindihan natin kung ano ba yung nais ng Panginoon na
ipaunawa sa atin. So sana na nasusundan. Ngunit ang higit na paghahanda ay dapat nangyari sa atin. Ibig sabihin, kahit na maingay pa man yung paligid, ang pinakamalaking paghahanda pa rin yung ating sarili, yung ating puso. Kasi kahit maingay yung nasa paligid mo, kung ang puso mo at ang atensyon mo ay binibigay mo sa Panginoon, baliwala naman yung distraction eh. Di ba? Kasi ang focus mo, makapakinig doon sa salita ng Panginoon. So, dahil desidido ka, taimtim ka, masikap ka na makikinig at gusto mong unawain ang mensahe na ipinapangaral sa iyo ng ating Panginoon. Iyon pa rin yung pinakamahalaga. Bagamat siyempre hindi naman maiiwas kahit sa anumang church, merong mga hindi maiiwasang pangyayari. Pero ang pinakamahalaga, yung puso pa rin natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon, yun yung pa rin yung pinaka-importante. So sana yun yung pinag-aralan natin noong nakaraan, recap lang to. So, hindi tayo nagpapa-apekto sa paligid natin, basta ikaw, focus ka lang sa pakikinig sa Panginoon. Okay? So, nakatulong din kay Ezra ang mga lalaking umalalay sa kanya. Kasi napag-uralan natin, bukod kay Ezra na nagbabasa ng salita ng Panginoon, meron siyang mga, ibinasa ni Kuya Bernie kanina, mahirap kasing bigkasin yung mga pangalan nila. Sabihin lang natin yung mga lalaki nasa kanyang kaliwa at nasa kanyang kanan. Yung mga alalay, halimbawa, kay Pastor, andyan si Kuya Angel, andyan si Kuya Bernie, andyan si Kuya Jerry, o di ba? Kabiyado sa kalikuran ng mga yon. Kaya, huwag kayong ibig ko sabihin, totoo kasi bakit kailangan yun? Kasi nga, explain na lang ni Pastor. Pero totoo yun kasi kailangan ng mga aalalay doon kay Ezra at kay Nehemiah kasi hindi nila kaya yung gawain. Kasi bawat isa sa atin, meron tayong bahagi para sa ikakalago at ikakaayos ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, yun yung pinag-aralan natin noong nakaraan. So, nung buksan ni Ezra ang aklat ng kautusan, ginalang nila ang salita ng Panginoon. Kaya doon sa pag-aaral natin ng mga nakaraan, paano ba natin ipinapakita yung paggalang natin sa salita ng Panginoon? Una, nakita natin na nung buksan ng kautusan, ang naging initial na reaksyon ng mga tao, nagpasalamat sila sa Diyos. Tayo ba, pag nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, nagiging mapagpasalamat ba tayo na tayo ay nabibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapakinig? Kasi yung pakikinig kasi napaka-essential talaga yan sa isang mananampalataya. So, ang mga tao ay nanalangin. Ibig sabihin talagang nagpakumbaba sila sa Panginoon. Kaya naging hamon sa atin, mga nakarang pag-aaral natin sa verse 1 to 6, ano ba ang binubunga, ano ba ang nagiging resulta at kinakalabasan ng patuloy natin pakikinig sa salita ng Panginoon? Na habang bang patuloy tayo nakakapakinig ng Word of God, tayo ba ay lalo nagiging mapagpasalamat sa Panginoon? O sa tagal-tagal nating paglilingkod sa Panginoon at pakikinig ng salita ng Panginoon, mas lalo tayo nagiging reklamador ngayon. Di ba? Kasi ano ba tong church na to? Ang init-init, ano ba to? Ang ingay-ingay. Nasusundan po ba? Kasi dapat ang nagiging bunga sa atin ng pakikinig natin ng Word of God, nagiging grateful na tayo. Mas nagiging mapagpasalamat tayo. Kasi nga, nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon. At yun yung nangyari sa mga Israelita, nung marinig nila ang pangangaral ng salita ng Panginoon na binasa ni Ezra. So, sa patuloy ba natin pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang salita, mas lalo na ba tayo nagiging mapagpasalamat, tinuturuan na ba tayo nito maging mapanalanginin? Sabi ko nga rito, napupuri na ba natin ng Diyos? O kabaliktaran? O nagiging palala yung ating sitwasyon? So, ito yung hamon na iniwan ng verse 1 to 6. So, dito sa ating tatalakayin sa verse 7 hanggang 12, titingnan natin kung ano naman yung gustong ituro sa atin na aklat. Kasi kung tutuusin, sabi ko, bakit parang yung aklat ni Nehemiah, parang napapanahon. Kasi nga, sa ating buhay, yun din yung kailangan natin para mas lalo nating mapag-igting, mas lalo nating alab pa yung ating paglilingkod sa Panginoon. At ito yung nawa ituro sa atin ng Panginoon, itong chapter 8 verse 7 to 12, ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong araw? So sa binasa natin sa verse 7, makikita natin na tumulong doon sa bayan yung mga binasa nating mga pangalang kanina. Hindi natin babanggitin kasi ang hirap bigkasin. Tapos, tumulong din yung mga Levita para ipaunawa sa mga tao yung kautosan na binasa ni Ezra. So, ang reaksyon ng mga tao, ang mga tao ay tumayo. Ibig sabihin, lumagay sila doon sa kanilang lugar. Siguro habang nangangaral si Ezra, kung may lakad ng lakad, kung merong
punta ng punta sa kusina, ako na yun. Punta ng punta doon sa kung saan-saan, hindi mapakali, siguro makakabawas iyon sa atensyon ng nakikinig. Naintindihan po ba? Kaya habang nangangaral si Ezra, yung mga tao, tumayo lang sila, lumagay sila sa kanilang lugar. Kaya ang naging bunga noon, ang naging resulta, malinaw na nabasa yung kautusan na ibinigay ng Diyos. Tapos, ang ginawa ng mga tao, yung mga alalay ni Ezra, tinulungan silang maunawaan ng kanilang binabasa at dahil doon, nagkaroon ng pagtutulungan upang maunawaan nila ang kanilang binabasa at dahil sa kanilang kooperasyon, sabi ko nga rito, na ipahayag at napakinggan, na ipaunawa at naintindihan ng mga tao ang kanilang napakinggang salita ng Panginoon. Ibig sabihin yung binabasa ni Ezra, dahil sa kanilang pagkakaisa, dahil ginampanan nila yung tungkulin ng bawat isa, ang naging resulta, naintindihan kung ano yung gustong ipaabot ng Panginoon sa bawat isa. Ganun din sa ating buhay kasi kahit na napakaganda yung gustong ipaabot sa atin ng Panginoon, kung wala tayong interest, kung wala tayong, sabi natin, kaseryosohan, napahalagahan yung ipinapaabot ng Panginoon, hindi natin dito maunawaan. Hindi nagampanan ni Ezra yung kanyang tungkulin kasi na-distract siya. Tapos yung mga alalila mo niya, busy-busy rin kung ano nung pinagagawa. So hindi rin nila na ipaliwanag doon sa mga tao. Maaring yung mga taong nakikinig, hindi rin nila maintindihan yung gusto ipagawa ng Panginoon. Kaya ang ending, hindi nila nasunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga nung pag-aaralan natin. Kasi nga, unless na maunawaan natin ang salita ng Panginoon, hindi natin yun susunod. Nasusundan po ba? Alam niyo po, dito natin makikita ang kahalagahan ng malinaw na pagbabasa, malinaw na pakikinig, malinaw na pagpapaliwanag at pag-unawa sa salita ng Diyos upang higit nating maunawaan at maintindihan ang bawat isa. Kasi kapag hindi mo malinaw na naunawaan yung kautosan ng Panginoon, hindi mo yon masusunod ng maayos. Di po ba? Kaya nga, napakahalaga na sa ating pakikinig, sabi ko rito, talagang mabibigyan natin ito ng importansya at saka kahalagahan. Talagang napakahalaga na tinutulungan natin ng mga tao na maunawaan ang salita ng Diyos o ang batas ng Panginoon. Kaya nga yung special na lalaking hinirang upang tulungan ng mga taong maunawaan ang salita ng Diyos, talagang kailangan mag-train ni pastor ng kagaya ni Kuya Bernet at nila Kuya Angel. Kasi kailangan talaga yun. Huwag na kayong kasi para hindi kaya lang ni Ezra yung gawain na yun. Kailangan niya yung mga katulong ng mga Levita para maipaunawa sa mga nakikinig yung kahalagahan ng kautusan. So, nasusundan. So, pagkatapos ng pagbabasa, manilaw nila itong napakinggan, kailangan nila itong unawa. Hindi basta napakinggan mo lang, hindi naman natatapos sa pakikinig ng Word of God yung yung tungkulin ng isang Kristiyano. Hindi porket napakinggan mo yung Word of God tapos na, hindi. Kapag napakinggan mo yung Word of God, kailangan mo itong unawain. At dahil dito, sabi ko nga ito sa ating pag-aaralan, dahil kung di nila ito mauunawaan, ito yung kaunting kapakinabangan o kabutihan lamang ang maidudulot sa kanila. Parang na-inform ka lang. Naintindihan niyo po ba? Parang nalaman mo lang, halimbawa, nalaman mo na ito pala yung ayaw ng Panginoon. Pero dahil hindi mo, alam mo lang siya na, halimbawa, bawal, pero hindi mo naintindihan kung bakit bawal. Nasusundan po ba? So, parang na-inform mo lang sila, pero kung di ito maintindihan, hindi nila ito maunawaan, paano nila ito maisa sa pamuhay? Kaya nga napakahalaga na sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi lamang natin ito, goal natin mapakinggan, kundi maunawaan natin ang bawat salita o kautosan ng Panginoon na ating maintindihan. Hindi lamang basta napakinggan, kundi maintindihan. Kasi yun yung goal. Hindi ka lang nakikinig ng salita ng Panginoon para marinig mo, kundi mairinig mo at maintindihan mo kung bakit mo ito kinakailangan maunawaan. So sana nasusundan. So ang pagkaunawa ay kinakailangan maging unang layunin ng sinumang mangangaral o guro. So ang goal ng mangangaral, hindi para ma-entertain mo yung nakikinig sa'yo, kundi
ang goal ng mga ngaral, maintindihan ng mga nakikinig yung layunin ng kanyang ipinapangaral. Kaya nga, hindi biro at napakalaking responsibilidad ang tungkulin ng isang mangangaral o tagapagturo. Yung tagapagturo ka na nga, yung tinuturo mo, maayaw pa. Yun yung isang struggle. Itinuturo mo na yung magtuturo, ayaw mo pa, kinakailangan mo pa minsan ng backer para lang mapa-oo mo. Kasi pag hindi umoo, naku, papado na yan. Nasusundan po. Kasi siguro kung yung mga nakakaintindi dun sa gusto kong sabihin, makaka-relate kasi. Kaya minsan hindi biro ang ikaw yung magtuturo kasi napakahirap. Kasi nga, gusto kong i-drive dito, ang hirap dito, ano yung sasabihin ko, ano yung ituturo ko na maintindihan no makikinig. Kasi hindi ka lang naman basta turo ng turo eh. Kailangan yung ituturo mo, dapat nakabase doon sa salita ng Panginoon na pag-aaralan mo. Kaya nga minsan, di ba, doon minsan na parang yung magtuturo, parang nabablanko. Minsan, ito yung pakiramdam ng nagsasalita. Akala kasi ng iba, madali ang magturo. Andali magsalita, pero pag nandito ka na sa gitna, paano mo ipapaliwanag yung isang katuruan sa mas simple at madaling maintindihan ng bawat isa. Kaya minsan ito yung struggle namin. Ano yung sasabihin ko na maintindihan ng makikinig? Kaya nga minsan sabi ko sa sarili ko, pakiramdam ko para akong yung kinakabahan, parang yung di ka nauutal ka. Kasi na shatter ka sa loob. Parang sabi ko na anxiety attack ako eh. Kasi totoo. Hindi kasi totoong legit yun kapag nandito ka sa isang sitwasyon na hindi mo hindi mo forte, hindi ka pa nag-aral lalo. Talaga ba struggle ka talaga kung anong sasabihin mo? Ay, totoo yun kasi maglilinggo na. Kaya ang ginagawa ko, tinuturo ko yung dapat magturo. Tumihiwas lang pala. Kaya para hindi ako ma-anxiety, itinuturo ko yung hindi, sana maintindihan nyo. May purpose talaga yun kasi totoo. Hindi naman sa umiiwas, kundi talagang may dumarating kasi pagkakataon na talagang yun yung ang hirap ipaliwanag na parang kang nalulunod na hindi ka makatulog kasi bukod sa una, hindi ka kasi nag-aral. Yun talaga yun. Pero minsan kasi ang hirap pag-aral talaga kasi nga ang peer mo kasi, ano yung tuturo mo na maintindihan nila na hindi ka lalagpas doon sa sinasabi ng Biblia. Na intindihan po ba? Kaya minsan, yun yung takot. Kaya nga, sabi ko, no judgment naman talaga. Kasi nga, minsan hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao. Kaya nga, hindi natin alam yung nangyayari sa kanyang kalooban, especially yung mga nagtuturo. Hindi natin alam yung pinagdadaanan lang. Pero alam niyo po ba, sa mga Bisaya pala, ibang ibig pakahulugan ng anxiety. Kasi, di ba? Kasi, alam niyo po yung kasi ba, pag may pinagdadaanan tayo, di ba, alam natin na ang hirap. Minsan yun na naging na pa tayo kabahan, para tayo magulo yung ating kalooban. Pero alam niyo po ba, bagamat valid naman talaga yung damdaming ganun, yung sa loobin na yun, pero yung mga Bisaya, maganda pala ang pananaw nila at pagtingin nila sa anxiety. Kasi nga, sabi ko nga rito, halimbawa, bagamat ang hirap maging kasambahay sa mga Bisaya. Kasi, pag naging kasambahay ka, ang dami mong trabaho, ang dami mong responsibilidad. Pero dahil ikaw ay isang Kristiyanong kasambahay na siyempre gagalingan mo yung trabaho mo kahit mahirap, kahit na napapagod ka, kahit beyond extra mile pa yung ginagawa mo. Ginagawa mo ng mabuti, ginagawa mo ng mahusay ang tungkulin mo. At dahil sa ginagawa mo yon, kahit napagod ka na, at pag nakita ng amo mo yung ginagawa mo, doon magbubunga minsan yung pagod natin. Doon magbubunga yung pinaghirapan natin. Tapos, sabi nga, kahit di nabiro yung trabaho mo, pagod ka na sa pagsisilbi, sa pagganap ng tungkulin mo, at sa wakas, nagbunga yung ginagawa natin kasi minsan nakikita kahit di natin, hindi tayo nagpapakita ng tao, nakikita ng tao yun ng amo mo eh. So dahil doon, matutuwa sa iyo ang amo mo. Siyempre, ang ending nun, magbibigyan ka ng increase o kaya bonus.
At pag tinawag ka, halimbawa, Inday, halika rito. Bakit po? Kasi kinakabahan ka dahil feeling mo baka pagalitan ka. Sabi mo, ginawa ko na ngayon trabaho ko, ginawa ko na itong kultas. Ito, tatawagin pa ako ng amo ko, baka pagalitan pa ako, baka sabihin, kulang-kulang pa yung ano mo. O Inday, dahil sa kasipagan mo, dahil nag-go beyond extra mile ka pa, ito yung bonus mo. Sasabihin naman nung katulong, ang saya, ti!